Brothers on the Wheels, welcome sa ating short moto test ride review. For today's episode mga brothers, dumayo tayo dito sa Macabebe, Pampanga para subukan ang Pantra Bikes or business type motorcycle ng Rusi. Walang iba mga brothers kundi ang Macho 125. Kaya let's go! Sa go! Get ready. Drop the beat. Go. Don't stop. Go. Don't stop. Alright mga brothers, pag-usapan naman natin dito ang riding ergonomics nitong Macho 125. For the reference mga brothers, meron akong taas na 5'4" in height tapos naka-riding boots ako ngayon. Tapos ang reach ko naman mga brothers, pagdating sa arm, meron tayong haba na 20 inches, no? At syempre, meron naman akong bigat na 52 kg. Okay? So ganito ang itsura ko mga brothers, no? Makikita niyo naman nakalapat ang aking dalawang paa, no? At meron itong seat height na 760 mm lang. At ang ground clearance niya naman tamang-tama lang dahil 155 mm naman ito. Tapos yung curb weight niya is napakagaang lang din. So meron lang itong timbang na 112 kg. So madali nyo lang itong ma-manage sa pang-araw-araw na biyahe, lalo na kung naka-single ang setup nyo dito sa Macho 125. Syempre itong radius nito malaki dahil isa itong Pantra Bikes. Alright mga brothers, ang una natin check dito, so as usual, yung kanyang riding ergonomics, no? So ngayon, slow speed muna tayo bago natin siya irangkada, no? Ayan, at ganda yung handling niya actually. And also, ang gusto ko yung kanyang riding position, upright tayo, pero medyo may kababaan yung kanyang handlebars. I guess, kung nabababaan kayo, pwede kayo maglagay ng riser, okay? No, so slow speed, not bad, napakagaang, napaka-nimble niya na, so wala ka problemahin sa isang ito. Ayan, inaabangan tayo ng ating cameraman na si Junjun at susubukan na natin ang kanyang arangkada and vibration. Alright? So okay, so hopefully malakas kasi ngangin ngayon no? So sana hindi tayo mapano, no? No, at syempre nandito tayo ngayon sa Consuelo at dagat ang kaliwat kanan dito, no? So meron siyang daan sa gitna, okay? So in 1, 2, 3, go! Subukan natin. Oops. Wow, lakas Okay. Ganda starting point, alright? Alright, ganda maganda yung acceleration niya, wala akong masabi. Pero kung naghahanap kayo ng smooth na motorsiklo, hindi po ito yon mga brothers, dahil isa po itong Pantra Bikes. And of course, present sa kanya yung vibration dahil naka push rod engine ito. Pero pagdating sa hatakan, accelerations, ito naman yung advantage ng motor na ito, alright? So isa pa, mga brothers, hindi natin ito mapapainsandahan kasi kapos yung daan dito, kasi doon kurbada na siya, at saka dito parang may gate na rito. So I think nakapa-80 lang natin ito. Alright, so isa pa ulit and go! Full throttle natin, vibration on dyan sa kanya. Yeah, alright, ganda acceleration ng motor na to. Okay. Alright, so pagdating sa acceleration, mabibigyan ko siya ng 7, no? For the 125cc, hindi na masama, no, na rating. At pagdating sa vibration, dahil napakalakas ng kanyang vibration, syempre mabibigyan ko siya ng rate na 5 lang, no? So hindi siya smooth, no? Mutual lang sa akin yung vibration niya, dahil given naman yun dahil isa itong push rod engine. Okay, alright. Okay mga brothers on the wheels, ngayon naman i-check natin yung preno nitong Macho 125 ng Rusi, okay? At take note mga brothers, drum brake po ito, harap at likod, dahil isa itong Pantra Bikes. Okay, so patatakbuhin lang natin ng around 30 para kapain ang lakas ng preno nito. Unang-una dito sa likod, in 1, 2, 3, go! Patakbuhin natin ng around 30. Okay. Tapos isa pa.
Ba, ayos ah. I think hindi ito mag-slide kasi pinatakbo natin siya ng mga 20 o 30 lang. Ang kinakapa ko dito mga brothers is kung paano mag-react o mag-response yung kanyang preno, no? Okay naman makapit, pero in-adjust ko naman kasi siya dahil bago to. In-adjust ko naman yung motor. In-adjust ko yung motor. In-adjust ko yung preno ng motor. Ayun, nabubulol. Okay? So, isa pa ngayon naman, i-check natin yung preno ng harapan, alright? So ngayon mga brothers, individual natin siyang chine-check, pero mabagal lang kasi delikado rin kasi mag-check ng preno mga brothers on the wheels pag pa isa-isa. Nandyan yung mag-i-skid tayo sa likod, nandyan mag-i-skid tayo sa harap. So kailangan natin ng iba yung ingat dahil alam niyo naman ang hihiram lang tayo ng motorsiklo, okay? So ngayon, check natin naman yung harapan. So around 30 siya. Ops, ganda ng preno. Gusto ko yung response ng gulong niya, tsaka yung lubog ng kanyang tire dito sa harapan, ayos na ayos, no? So ngayon mga brothers, check na natin harap at likod ng around 30 kilometers per hour yung takbo, okay? So yun naman dapat talaga pagka namimreno kayo, dapat lagi mga brothers sabay, no? So hindi po kayo pwede magpreno ng harap lang o hindi kayo pwede magpreno ng likod lang kasi napakadelikado po nun, lalo na pagbasa ang daan, alright? So ngayon, takbong 30. Harap at likod na tayo rito mga brothers ha. Ay, ganda ng kanyang performance sa kanyang preno. And also maganda yung react ng gulong niya. Talagang sumasabay siya doon sa lakas ng preno ng drum brake, no? Alright, so ngayon naman around 40. Patakbuhin natin yung motorsiklo tapos preno natin siya ulit. Alright. Maka 40 na kaya tayo. Oy, ganda, maganda yung performance ng kanyang preno mga brothers on the wheels. Wala akong masabi dito. But I guess it takes time din na tawag dito, i-master nyo yung preno ng drum brake kasi naglalak kasi ito pagka nabasa, naulanan o nakarwas nyo, no? Especially lalo na pagka baha, ganyan. So yun, no? Pero yung preno niya hindi na masama para sa isang budget pantra bikes. Syempre drum brakes ito, no? It takes time na para magamay nyo siya. Syempre naglalak yan. But again, para sa akin okay na okay yung drum brake niya. Maganda, responsive siya. At bibigyan ko ng rate yung kanyang preno ng 7, no? Pagdating sa kanyang pagiging drum brake, no? At pagdating naman sa tire, stock tire niya, bibigyan ko naman ng rate ng 6 naman, okay? Alright. So mga brothers, ngayon kakapay natin o aalamin natin ang suspension nito and corny ring, alright? So nandito pa rin tayo sa area ng Macabebe, Pampanga. And once again, shoutouts nga pala sa mga followers natin na Kapampangan, ang ating mga kabalan dyan, especially dito sa lugar ng Macabebe. Alright, so take note mga brothers, may angkas ako ngayon, itong ating cameraman. At meron tayong around 110 kg na karga ngayon mga brothers. I think 52 kg ako siguro itong angkas ko si Jun, mga 50 plus to. Mabigat sa akin to malaking bulas tong kasama ko Okay, so ngayon chine-check ko ngayon yung suspension niya. Actually yung suspension nito sa likod, talaga masasabi ko na talagang stiff dahil dalawa yung kanyang dalawa yung pares ng kanyang suspension dito, no? Yung dual shock niya. So bali 4 na pirasong suspension ang nasa likod natin. So naka-set up siya ngayon na lagyan ng tricycle, and actually talagang lalagyan nila ito ng sidecar. So ayan, medyo rito, may pagka-rough road yung daanan papuntang Consuelo, yung pupuntahan namin kung saan kami mag-aarangkada ng motor. Ayan, medyo okay sa akin yung front suspension, given hindi naman sobrang smooth at hindi naman din siya sobrang tigas. I think tama lang ito, since kung ilalagyan mo naman siya ng sidecar, hindi na masama yung suspension niya, no? Pero kung gagawin mo itong single, I think hindi naman ganun kaswabe imaneho ang isang ito. But again, kung gagawin mo single ito, it's for the heavy duty kasi na na service, no? Kung gusto mo siya talaga na marami kang angkas, na marami kang kinakarga, ayun. Okay, subukan natin na mag counter flow. Ang baliktad nga pala yung cambio nito, dagdag bawas, counter flow tuloy, mag cut. Oops, ayan
Tigas yun, no? Dalawa kasi yung jack eh. Tigas yan, no? Ngayon naman mga brothers, yung suspension niya, sabi ko nga may pagka-stiff ito dahil isa itong Pantra bikes and given naman yon, okay na sa akin, no? At syempre for the budget na Pantra bikes not bad na rin. And for the cornering, no, yung mobility naman itong motor na ito, magaang siya. May angkas na ako rito, parang wala akong angkas ngayon. Ang dali ko na mamaneho itong TC125 na Rusi. Walang problema. Yeah, for the cornering naman, sa mga liko-liko, hindi kayo mahihirapan dito. Actually, wala kasing mga zigzag dito. At hindi natin mapakita sa inyo. Pero may paliko dito eh. Tingnan natin yan. Okay, kakaliwa tayo dito. Tingnan natin siya lumiko ng low speed. Ayan, oh. Teka, dito tayo dadaan. Ba't natin puputikan yung motor? Selan ako eh. Ayoko nang puputikan to. Ayan, tapos may off-road dito. Masusubukan na naman natin yung suspension niya. No, pero sigurado sa cornering mga brothers, wala kayong poproblemahin. Manipis yung gulong niya. No, at magaang siya. I think nasa 100 kilogram lang ito. Ito na yung off-road. Tingnan natin dito yung suspension. Ano John, matagtag ba dyan sa likod? Matagtag daw. Oo, kasi dalawa yung shock eh. No, pero kung sigurado tinanggal namin yung shock, sigurado yung laro nito katulad din dun sa Classic 250 ko mga brothers, kasi parehas lang naman ng shock to pang TMX 155. Yan. Yan naman ang mga kagandahan sa ganitong motor. Yung mga pyesa ng Honda TMX 155 fit sa kanya halos mga shocks. Sa pyesa ng makina wala rin problema. Pwede nyo palitan ng mga Honda genuine parts yan, genuine parts. Yan. Okay? Yan, so maganda naman may off-road dito. Na-check natin yung motor at talagang ginawa siya para sa ganitong klaseng daanan. At hindi nyo natatanong mga brothers on the wheels, ito nga pala yung kauna-unahang motorsiklo. Itong TC125, pero yung bilog pa yung headlight nun, yung version na yon. Ito kasi bagong version na to. No, tapos maskulado yung tangke niya. Okay? Ayan taka sa hatakan, ito ang gustong-gusto ko sa mga pushrod engine. Sa mga hatakan, hindi mo siya maasahan sa dulo eh, pero sa hatakan, nako, doon mo siya maaasahan. Hindi siya hirap at talagang kung lalagyan mo ng karga, may kulong-kulong sidecar, talagang ginawa siya para sa ganung klaseng kalakaran. Alright? So, kung bibigyan ko ng rate yung nito, yung cornering nito at suspension, magandang magbibigay ko rito ng rate. Pagdating sa cornering, bibigyan ko ito ng 7, no? Sa suspension naman, since ito isang Pantra bikes, well, mutual lang tayo dito, magbibigay lang ako ng 5. Okay? So paano mga brothers? Natapos na ang ating test ride review dito sa Rusi Macho 125. Okay, so tinatawagan ko nga pala ang mga owner or user nitong Macho 125. I-share nyo naman sa comment section kung ano yung mga na-encounter nyo sa long run dito sa motorsiklo na ito. At pag-usapan natin yan. Okay, so mga brothers, i-share nyo nga pala ang ating episode dito sa Facebook at mag-follow na rin kayo para lagi kayong updated pag may nilalabas tayong ganitong klase ng review. At kung dito naman kayo sa YouTube nanonood mga brothers on the wheels, huwag nyong kakalimutan mag-subscribe. Click nyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga parating na vlog. So ako po si Ike ng Sort Moto mga brothers on the wheels. Maraming salamat sa pagsama nyo. Until next time, ride safe and cheers!